Hi guys, good morning sa inyong lahat, no. So, medyo matagal ulit bago tayo nakapag-record, no. Unang-una sa lahat, no, gusto ko lang magpasalamat, no, ng isang gabi. Kita-kita tayo, mga Wag Squad Dubai, no. Yung location natin, no, medyo mahirap siya mahanap, no. Alam ko marami pa yung Wag Squad na hindi nahanap yung eksaktong lugar. Kaya yung iba umuwi na lang, yung iba 3 beses umikot-ikot, no, bago nakuha yung right spot ng location natin. So, dapat kasi hindi na yun matutuloy, no. Ang original location nun is dito sa may malapit lang sa Business Bay or sa downtown Dubai. Yung isang Wag Squad kasi yung nag-arrange sana ng location natin, si Rio Lloyd, no. Kaso, dahil nga sa situation, no, alam nyo naman na merong nangyayari na fireworks display every day, no, sa Dubai. So, supposed to be maka-cancel na yung meetup natin. Ngayon, sabi ko sa misis ko, tuloy na lang namin pero dito lang sa labas ng bahay, dyan sa malapit sa cafe, no. So, kaya yun. Kaya natuloy pa rin tayo pero doon na lang sa location na malapit sa bahay. Okay? Kaya lang kasi yung lugar namin, no, lahat ng entry spot, no, maraming GPS jammer kasi nga yung mga lumilipad na drone, no. So maraming GPS jammer kaya pag gumamit kayo ng Waze or any Google Maps, madja-jam siya pagdating dun sa crossing. Kaya maraming Wag Squad yung naligaw doon, no. Yung iba 3 times, 4 times bago nakuha yung exact location. Yung iba diniskartehan nila, pinicturean nila yung maps, no, para kahit na pagdating dun sa crossing hindi mag-jam yung location. Yung isa, no, ang nakakatawa, yung isang ginawa niya, nakapunta na siya dun sa crossing. Kaya lang bumalik ulit siya sa Borjoman, tapos nagpark na lang siya doon, tapos nagtaxi na lang siya. Yung taxi na lang yung nagpatid na lang siya sa taxi, no. Ayun ako. Pero sila Eman, no, Paps, alam ko nandun na kayo, dumaan na kayo sa cafe, eh. Hindi lang kayo nakahanap ng spot, punuan na ng spot kasi, no. Pero maraming salamat pa rin sa effort, well appreciated, no. And then dun sa lahat ng nagpunta, maraming salamat sa inyo, no. Alam ko medyo mahirap na nga lumabas ngayon pero nag-effort pa rin kayo, no, na magkita-kita tayo, no. Salute sa inyo guys, no. Maraming salamat. Sa mga hindi nakakaalam, no. Normally sa Wag Squad ko lang sinasabi to. One of the reason bakit even before always once a year lang magkita-kita yung Wag Squad, no. Hindi lang halata pero meron talaga akong pagka-introvert, no. Hindi ako mahilig sa crowd, no. Mukha lang ako confident magsalita sa camera pagka ganito pero pag sa crowd talagang medyo inaatake ako ng pagka-introvert ko, no. Makaka-relate na lang dyan yung legit na introvert, no. So kaya minsan during our meetups lumalabas ako, no, humuhugot ako ng hangin sa labas. Pero masaya yung kwentuhan, no. Hindi siya typical na mga trading groups na meet up na pag nagkita-kita ayoko na lang, no. Sabi ko na nga nagbagong buhay na ako. sabi ko na nga nagbagong buhay na ako, eh. Ay nako, talaga. May relapse na naman. Anyway, maraming salamat guys, no. Hopefully magkita ulit kayo, no. Alam ko yung ibang Wag Squad nag-a-arrange sila, no, na magkita-kita kahit na once a month, yung iba every Saturday, no, kahit coffee shop or restaurant. Kita-kita pa rin kayo kahit wala ako. Mas maganda pa rin yung merong active na trading buddies, no.
Sa Pilipinas, merong 3 WAG squad. Nakwento ko nga, merong 3 WAG squad. Halos weekly sila nagkikita-kita, no? So, after a year nilang pagkita-kita, lahat sila tumaba, no? Naging food trip yung naging food trip yung market analysis nila. Ay, nako. So, yun lang, no? Maraming salamat ulit, guys, no? Well appreciated ko talaga yun. Lahat ng nagpunta, yung iba galing pa Fujairah, yung iba galing pa Abu Dhabi, malalayo pa yung iba eh, no? So, dapat meron pa manggagaling sa Qatar, 2. Kaya lang kasi nga, dahil sa situation natin, no? Sabi ko, wag na Paps, wag na natin pilitan. Next time na lang, marami pa namang next time, no? So, yun. Okay. Tapos ano pa ba? Next video, gusto ko lang i-congratulate tong isang WAG squad. Eto. So, galing siya sa basic, no? Galing siya sa basic. Tapos nag-upgrade siya sa full course. So, ito yung sinabi niya. Good evening, coach. Update pala ako. But first of all, salam ng marami talaga. I learned a lot on my trading journey. It all started sa basic mo, Paps, para lang maka-meet ka sa Traders Fair. So, nakita na kami nito sa Traders Fair last year, no? This year, kikita ulit kami. So, nag-upgrade siya sa FC. Fast forward. So, nag-start siya ng capital $200. Pero pag tinignan natin dito, yung total deposits, 300. So, nag-advance siya ng 100. No? Kaya naging $300 yung total deposits. Ayan. Tapos, ngayon, kumita na yung account from 300. Mabot na siya ng 1,569.85. Kumita na ng 1,770. Congrats, Paps, no? You deserve it, no? Hindi ka sumuko, no? Sabi ko nga, yung mentoring laging two-way yan. Two-way effort yan. Mag-e-effort ako, mag-e-effort din kayo, no? So, congrats, Paps. Well deserved, well deserved. Kita-kits tayo sa susunod na trade fairs. Okay, so yung next video, pinagsasama-sama ko na kasi minsan na lang ako magkaroon ng ganitong oras. So yung next video, okay. So etong WAG squad na to, kanina ko rin kausap to, sabi ko sige, medyo maganda yung napag-usapan namin. Try ko na lang din i-share sa inyo, no. So sabi niya, so Thursday, yan. Alauna kanina. So sabi niya, Sir Kai, pwede po ba mag-ask ng life lesson? Or would like to ask any advice sa trading life ko? So sabi ko, anong tanong, Paps? So sabi niya, sir, I've been trading gold since 2022. Ang daming ups and down, pero kahit paano, I guess nasa plus side naman po ako. That is why I enrolled sa WAG squad in the first place kasi I want to stop this roller coaster feeling na. But this past week, ewan ko lang if chamba or Sir Kai, I've lost around $10K this month trading gold. And luckily, or nagbawi ko yung na-loss ko, Sir Kai. Ito po yung result, no. So, itong WAG squad na to, bago lang to sa WAG squad. Hindi pa kami tapos sa lesson na to, no. So, ngayon, ang dilemma niya, bago siya nag-join ng WAG squad, meron na siyang pagkahilig mag-trade ng gold, no. So, makaka-relate kayo niya, no, kasi very tempting talaga i-trade ang gold. Okay? Sobrang lakas ng volatility, mabilis kumita pero mabilis din makasunod, no. Yung 0.01 lot mo sa gold para siyang 0.10. Okay? Ganun siya kalakas ng impact. Okay? So, yung result niya, nabawi niya yung ngayong WAG squad na siya, nag-profit siya, no. So, current equity, so kumita na siya ng 8608, no. Ayan, yun yung current niya na performance. Drawdown 10.62%, no. So real account to, no. Real account yan. Okay. So gain 258.62, abs gain 2.14. So ibig sabihin meron ng withdrawal, meron ng pumasok, meron ng lumabas na account. Okay. Kaya ganyan. So, sige, forward tayo. Okay. So, may 2K kulang pa. Okay. May 2K kulang pa para mabawi yung 10K na loss niya. Okay.
So sabi ko, anong burdens mo? Exactly, Paps, no? Sir, kaya gusto ko na talaga din bitawan si gold and focus with WAG system. I see. Pero hindi ko alam, it's like an addiction repeatedly swallowing me. Okay, ilang taon ka na, Paps? So ngayon, tinanong ko siya, Paps, ilang taon ka na? Kasi yung magiging sagot ko sa kanya is magiging based dun sa edad niya. No? Kasi kung medyo bata-bata ka pa, okay lang sa'yo yung stress eh. No? Pero kung medyo nagkakaedad-edad ka na, ay parang makaka-relate ako. No? Kasi medyo nandun na tayo sa gitna. No? Kung halos kaedad kita, nandun na tayo sa gitna, pumunta na tayo dun sa medyo yung priority na natin ngayon is peace. Okay? So, makaka-relate ka sa akin. So, tinanong ko, ilang taon ka na, Paps? 35 ako ngayon, sir. So, medyo mas matanda pa ako, pero makaka-relate pa rin siya. No? Okay, Paps, sige. Bigyan kita ng sarili kong opinion based on my own experience. First goal natin, kaya pinasok natin ang trading, financial freedom and time freedom. Which is yun naman talaga yung goal natin. Tama? Kaya nandito tayo sa trading, wala nang iba. Financial freedom and time freedom. Okay? Yun. So, sumagot siya. Sabi ko, pa sa sarili ko, if given a chance, mabawi ko losses, I will drop gold and start to focus talaga with your system. So, sa ngayon, medyo nakabawi na siya. 8,000, 2,000 na lang yung kulang. No? Yung dati niyang losses. Okay? 2,000 na lang yung kulang. So, sabi ko, pero kung kalakip naman noon is mo-compromise ang peace mo, wala ding point. Di ba? Sabihin natin, merong ang financial freedom, merong ang time freedom. Pero para ma-achieve mo yan, stress ka naman sa trading journey mo. Stress ka naman sa everyday routine mo. So, useless din. Tama? Parang hindi nagko-connect. Kumikita ka nga, pero stress ka naman. So, parang wala ring point. Okay? Yung ibang traders, no? Kikita ng malaki, pero the next day, matatapyasan, malaki din. Tapos the next day, kikita na naman ng mas malaki, pero the next day, matatapyasan ng mas malaki din. No? Or minsan, sunod-sunod, ilang araw, kikita. Then pagdating ng Friday, pag tinapyasan ng market, ubos, dala pati kapital. Di ba? So, yun yung iba't ibang experience, no? So, sa case niya, meron talaga siyang pagkahilig, no? Pagkahilig na lang yung sinasabi ko, hindi na addiction sa gold, eh. Pagkahilig, i-trade ang gold, no? Very tempting talaga i-trade ang gold. Okay? Kasi ilang beses ko na natatanggap yung questions na yan sa mga WAG squad na, Coach, okay lang bang i-trade ang gold gamit yung WAG system? So, ang lagi kong advice, mahirap maging successful, mahirap maging profitable trader sa gold kung sa currency na mas less volatile, hindi ka naman profitable. Kakainin ka lang ng gold, ng buhay. Sigurado yan. No? So, ang laging advice ko, i-goal nyo muna, maging consistent sa currency. Then, pagka medyo consistent na kayo, kumikita na kayo, pwede kayo mag-diversify. Ilang percent, iset aside nyo para sa gold. Kung hindi nyo talaga kayang bitawan si gold. No? So, the way natin tinitreat si gold, di ba ang symbol ni gold is XAU, SHAO versus USD. So, nasa right side si USD. So, ngayon, ang scoring base natin yan, si USD. Kung malakas si USD, positive 4, 5, 6 si USD, good to sell si gold. Kasi malakas si USD, nasa right side siya. Kung negative 4, 5, 6 naman si USD, no? Mahina si USD, good to buy naman si gold, no? Okay? Pag positive 4, 5, 6 si USD, malakas si USD, good to sell si gold. Pag negative 4, 5, 6 si USD, mahina si USD, good to buy si gold. Ganun natin siya tinitreat, no? Mas okay na meron tayong bias sa gold, no, using USD scoring kaysa sa totally wala, no? Kakainin ka talaga ng buhay ng gold, no? So, yun yung advice ko. I-goal nyo muna, maging consistent kayo sa currencies, no? At least, ang first goal mo naman dyan is, una-una, mabawi mo lahat ng losses mo sa mga past trading journey mo. Di ba? Regardless naman kung galing yan sa gold or galing yan sa currencies, ang importante, mabawi mo lahat ng talo mo, kumita ka, maging consistent ka, ma-achieve mo yung financial freedom. Okay?
Gets nyo guys, no? So, yan yung challenge ko. I-goal nyo muna maging consistent sa currencies. Sige, tuloy tayo dito. Okay. So, sabi ko dito, step 1, financial freedom and time freedom ang goal natin. Pero kung kalakip nun is compromise ang peace mo, wala ding point. So, ang goal mo ngayon is hanapin mo yung bliss point mo as a trader, no? So, nandito na naman tayo sa bliss point na terminologies, no? So, meaning, you still earned money consistently, may winning, may losing, pero average at the end of the month, ups pa din yung account mo, pero hindi nako-compromise yung oras mo sa family, hindi nako-compromise yung peace mo. Yun ang sinasabi ko, no? Merong balance, no? So, yan din yung reason bakit lumayo ako sa scalping stage ko, no? Kasi nga, pwede kang kumita, pero yung journey naman, para kang pinaglaruan. So, maghapon ilang emotions yung pinagdaanan mo, di ba? Nagiging ano ka na, bipolar. 5 minutes masaya, after 5 minutes malungkot, after 5 minutes masaya. After 5 minutes malungkot na naman, di ba? Sasabihin ni misis mo, anong nangyari doon? Tumingin lang sa chart, bad trip na naman. Bad trip na naman. Di ba? So, hanapin mo yung ano. Sige, tuloy natin. So, ayan, I really want that Sirkay to happen talaga. More time sa family ko and less stress on my side. Ayan. So, sabi ko dito, so alam na natin yan ang goal natin. Pag-usapan natin paano siya ma-achieve. So, alam na natin yung goal. Okay, ang goal natin, kumikita tayo sa trading consistently. Merong wins, merong loss, no? Pero at the end of the month, nag-average up pa rin yung account natin. Okay? And at the same time, hindi na-compromise yung oras natin sa family, hindi na-compromise yung sarili mong peace. Yun ang goal natin. Okay? Mahirap naman yung meron kang financial freedom. Wala ka namang time freedom. Hindi ka makaalis sa chart. Kumikita ka nga, hindi ka naman makaalis sa chart. Useless din. Okay? Okay, another scenario. Meron kang financial freedom, meron kang time freedom, no? Pero, ubos naman yung oras mo. Wala kang oras sa family mo. Tapos, sirang-sira pa yung peace mo. Ng ibig sabihin, maraming kumikita nga, pero pinagdadaanan mo pa rin yung stage na nai-stress ka pagka nasa losing stage. Nagigets nyo guys, no? So, ang goal natin, kumikita, merong losing times, no? Merong losing days, pero during that losing days, hindi ka ganun ka-affected. Kasi alam mo, eventually, statistics will always play out in the long run. Okay? Yun yung logical. So, sabi ko dito, so alam na natin yan ang goal natin. Pag-usapan natin paano siya ma-achieve. So, step 1, start with capital na comfortable ka. Okay? Yes, sir, Kai. Meaning, yung hindi ka tempted silipin all the time yung portfolio mo. Yung comfortable ka mag-set and forget. Okay? Huwag ka maglalagay muna ng malaking capital tapos mababothered ka sa mga open trades mo. Hanapin mo muna yung capital na comfortable ka, no? Na mag-open ka ng trades, pwede ka mag-set and forget. Okay? Yan. Through that process, sabi ko, magiging purely statistics based ang results mo. Okay? Kasi nga hindi mo na masyado tinitingnan yung chart. Kumbaga set and forget na. Wala na masyadong emotion, decision na involved doon. So, give it at least 3 to 6 months, sabi ko. Okay? And then, so, say for example, after 6 months, nakita mo na kaya mo pala mag-average 40% in 6 months. So, sobrang baba pa nga nung nung sinasabi kong figure dito. Kasi yung ibang WAG squad, kaya nila ng mas mataas na return, no? Pero being realistic na lang, no? Maging realistic na lang tayo. Sabihin natin, 40%, okay, in 6 months. Pero kung ibabangga natin yan sa mga regular asset, syempre, sobrang laki na yan. Di ba? Pag-ibig Impito, 6 to 7% annually. Di ba? Sa stock, sabihin natin 10 to 12. No? Kung maganda-ganda pa yan. Di ba? Sige, next step is increase capital. Kunti lang ulit. Okay? So, kung nakuha mo na yung starting capital mo, na komportable ka, tapos nagkaroon ka na ng consistent na result, after 6 months, try mo mag-increase ng capital. Kunti lang ulit, huwag mong biglain. Okay? So, gradual lang. So, kung kaya mo siyang ma-replicate,
for the next 6 months, try another upscaling and compounding. Paunti-unti lang, no? Kasi ang goal mo dyan, huwag mabigla yung psychological part mo as a trader. Okay, mahanap mo yung komportable ka pa rin, nag-open ka ng trades, pero hindi ka nagpapanik, hindi ka tempted silipin all the time mo yung mga trades mo. Okay. So ito, ginawa kong general to, no. Syempre, kasama pa rin dyan yung proper risk management and money management. 101 yun, no. Wag na nating i-detalye dyan. Okay. Pero in case umabot ka na sa point na medyo hirap ka na ma-replicate, tapos medyo tempted ka na silipin most of the time, meaning hindi mo pa siya bliss point level. Okay, so kung umabot ka dun sa level, nagtaas ka na ng capital, tapos hindi mo na siya ma-replicate, no? Medyo hindi mo na nare-replicate yung dati mong results. Ibig sabihin, hindi ka na komportable sa ganung capital. Try mong bumalik dun sa previous capital na komportable ka sa lot sizing, komportable ka sa drawdown, no? And then, ang goal mo na lang doon is repetition, no? Babad ka muna doon, repetition, take advantage mo yung ganong statistics, no, na nakukuha mo. Tapos, eventually, mag-a-adjust naman yung psychological part ng pagiging trader mo, no? Magiging komportable ka na sa ganong size ng capital, sa ganong drawdown, sa ganong exposure. Then test mo ulit, angat ka ulit, no? Pagka hindi pa rin, balik ka ulit. Repetition. Kikita ka naman dun repetition na yun eh. Okay? Yung mga trader testimonies nyo po na nakakapag-hit ng multiple digits with a very minimal drawdown, yun talaga gusto kong gawin. Will do this po, Sir Kai. Thank you po for sharing this one and being such a blessing. I will treasure this po, Sir Kai. So, sabi ko wag ka lang ma-pressure kasi sa GC talaga, no, merong tendency ma-pressure ka dun sa kapwa mo wag squad, no. Na hindi maiwasan 'yon. Alam ko yung pangaramdam mo kasi yung iba nakaka-experience din ng ganyan. Kaya laging sinasabi, gawin yung i-take nyo sila as encouragement, no. Kung ibig sabihin, kung meron silang results, nare-replicate yung system. So kaya nyo rin yan. It's only a matter of time. Okay? Ito nga, nakabawi ka na. 8,000 gain ka na. Kaya lang, ang concern mo lang ngayon, yung stress part, no. Nai-stress ka pa rin. So yun ang goal natin. Tanggalin natin yung stress. Okay. So, I think yun lang, no. Maraming salamat. Hopefully, no, dun sa conversation namin, meron kayong napulot, no. Okay. Yun lang yung gusto kong i-share, no, sa inyo. Wala lang, na-miss ko lang gumawa ng content, no. Tsaka gusto kong magpasalamat dun sa mga WAG Squad na pumunta sa meetup, no, ng isang araw, ng isang gabi. Okay, yun lang guys, no. Maraming salamat, happy trading, no. More blessings to come and ingat kayo lahat, no. God bless everyone. Bye-bye.